Kakapasok lang, matindi to, walang kawala, Trillanes di nakaligtas sa matinding utos ng Pangulo at PNP. Ayan na naman, si Trill na naman. At syempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. At ilalagay ko sa description box, syempre, ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Walang magawa yung Pangulo, no? Rito po kaya si Sir Bado. Trillanes at ang kasabwat nitong media. Actually, mag-isa lang po si Trillanes, no? Tapos yung mga kwento niya, dahil kinukuha po, kinukover ng media, no? Wala namang kasama na. May nakita ba kayong rally-rally? Hindi, no? I-manipulate mo lang yung media, makakagawa ka na ng Pangulo. Tapos nagre-react na lahat. Panggulo to si Trillanes, marami po tayong pinag-uusapan ngayon na nagiging national issue. Galing lang po kay Trillanes. Hindi na bago yung salitang panggulo dyan. Lagi naman eh. Alam nyo, sa totoo lang simula nang naging senador siya, tingin ko lang naman kasi, naman, wala siyang ginawa kung hindi batikusin ang mga tao na merong atraso sa kanya. Wala. Parang puro ganun lang, paulit-ulit lang nagiging senaryo. Hanggang sa matapos ang kanyang termino, puro Duterte. Diba? Natapos termino niya, puro ganun lang ang nangyayari. Batikos. Diba? Mantakin mo, iboboto ka ng tao, uupo ka dyan, tapos ganyan lang gagawin mo. Kailangan mapakulong ko to. Kasi ganto, ganyan yan. Bakit hindi mo na lang shortcutin? Nainis ka talaga doon sa gusto mo ipakulong, ipahuli sa ICC. Tulad ng ICC, tulad ng mga co-platters, no? Tapos, it's either magre-react yung mga taga-gobyerno sa mga sinasabi ni Trillanes, yun na po yun. Pero meron siyang kakayahan. Dahil siya po ay anti-Duterte, gustong-gusto ng media yan. Wala pong may samahan si Trillanes, pero hindi niya po kaya yung ginagawa ni Pangulong Duterte ng mga maisog rally para mailabas niya yung hinaing niya. Media naman ang kasabwat niya. Lahat ng media, i-cover siya. So parang pinapaboran siya ng media ngayon. Aba. Kung gaano karami yung mga tao sa mga maisog rally ni Pangulong Duterte, hindi po i-cover ng media yan. Kaya ito po lahat, ang nangyayari po rito, kanya-kanyang direksyon, kanya-kanya na tayong hanap ng balita. Ayan yung sinasabi natin. Kaya hindi rin natin masisisi ang karamihan, no, na nakikinig sa social media, nanonood sa social media, doon na sila naglilipatan. Kasi nga naman, yung iba talaga hindi kino-cover talaga sa mainstream media, no? Namimili lang talaga sila. Parang may limitasyon. Hindi ganun kalakas ang loob, di ba? Kaya parang sinasabi ng mga tao, mas maganda pa manood ka na lang sa social media kasi mas marami kang nakikita doon, mas marami kang nalalaman. O gaya noon, nung walang social media, 'di ba? Puro mainstream media lang, puro television lang, ano nangyari, 'di ba? Akala mo yung mga taong sinasabi nilang mali, yun na pala ang masasama. Ganun, tapos sila yung lumalabas na tama, yung kumokontrol nun sa media nun. O, 'di ba? Pero nung nalaman, nung lumabas na ang social media, diyan natin nalaman kung ano yung mga nagawa ng mga taong sinisiraan nung mga panahon na media pa lang, di ba? Kanya-kanya na tayong mag-guide sa sarili nating aksyon. Tapos, magtataka kayo kung bakit magulo ang Pilipinas ngayon. Saan ba nanggaling yung ICC na naman na yan? Nadadakipin, no? Unnecessary na kaguluhan. Kay Trillanes, magbibigay ng meron ng dadakipin na si Trillanes. So syempre, nagdidiwang niya, dadakipin na kayo, mga aasar na. Alam niyo, nang aasar, maasar naman tayo. Di subukan ninyo. Tapos wala pong katugunan yung ating Pangulo. Nakahang na naman.
Kaya ang mahaba eh. Samantalang wala talaga kayong magagawa kay Trillanes. Co-platter. Kasi nga ganito yung sinasabi, di ba? Ayaw ni PBBM na papasukin na ang ICC dito. Pero si Trillanes, pilit niya pa rin na gustong papasukin ng ICC dito. Parang ang nangyayari kasi, ang lakas-lakas naman ni Trillanes. Parang siya yung may control ng ball game. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ni Sir Badong na parang hindi kumikilos o hindi nagsasalita about doon. Kasi pwede namang sabihin na ilang beses ko nang sinabi sa mga pagmumukat utak ninyo na hindi nyo sinasaulo na bawal nang pumasok ang ICC dito. No? Siguro kulang lang sa ganun. Baka nung sinabi ng Pangulo na bawal ang ICC dito is natutulog si Trillanes no? Hindi na alam. May daw na magaganap. Tagasagot lang kayo ni Trillanes. Ayan, no? PNP chief dismisses rumors. Rumors na naman. Nakadalawa na si Trillanes sa PNP. Ano yung una? Yung may kumakausap daw sa mga PNP. Di ba? O, sinagot na ng PNP yan. Wala naman silang, hindi. Meron daw yung PNP, yung mga PNP ngayon na nakikipagtulungan. So, sinagot po yan yung spokesperson na pinagbabawal yang makipagtulungan sa ICC dahil meron. Tapos, eto naman, naglabas yung DOJ kung sakaling merong warrant of arrest, naglabas sila ng briefer kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Oh, akala ba namin na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC? Tumbling na naman ba ang Pilipinas? Makikipagtulungan na naman ba tayo? Biglang nagkaroon ng gano'n, no? Biglang nagbago yung desisyon samantalang yung DOJ, isa sa mga nagsalita yan, di ba? Simula nung pinagbawalan ng Pangulo na bawal pumasok ang ICC, biglang yung DOJ, sinabi din nila noon, ay hindi kami makikipagtulungan tapos ngayon parang meron ng pagpipilian ng Pangulo, no? Para sa pagpasok ng ICC rito. Siyempre, baka mamaya, naiisip nila, kayo, ginaganyan nyo yung Pangulo, idinadawit nyo sa PDEA leaks, hindi pwedeng siya lang yung ginaganyan nyo. Kailangan pati yung mga Duterte is damay-damay na yan. Pati kayo, kasuhan na din. May problema kayo sa ICC, kailangan papasukin na rin dito para mawala na ang... Bakit ayaw na lang kasing sabihin na para mawala na ang Marcos at Duterte? Ganun lang yun eh. Di ba? Si PBBM, nasa PDEA leaks, yung inaano siya doon. Ang mga Duterte nilalagay sa sa ICC. Gustong kasuhan. Siyempre, doon sa ICC, ang dami nilang makakasuhan dyan. Di ba si Gos, PRRD, si Bato, tapos si VP Sara, dinadawit pa. Kung magtagumpay nga naman yan dalawang yan, di tuwang-tuwa ngayon yung mga naghahangad sa posisyon nila. Di ba? Unang-una, wala nang kalaban sa 2028. Once na mahuli ng ICC sila Tatay Digong, ganyan-ganyan. 'Di ba? Wala na tayong kalaban sa 2028, wala na sila eh. Tapos si PBBM is ganyan, masira ng ganyan, tapos labasan ng ebidensya ng ganyan. Ma-impeach si PBBM, di tuwang-tuwa din na naman yung mga naghahangad sa posisyon ni PBBM. 'Di ba? Wala na yung Duterte, wala na yung Marcos, ang tindi ng mga tactics ng gumagawa. Parang ganun yung nakikita ko kasi. Pilit lang pinagsasabong yung dalawa eh. Di ba? Magiging credits yun, alam nyo kung saan? Doon sa mga taong naiinis sa kanila since day one. Yung kalaban talaga nila. Kaya yung mga kalaban nila, tahimik lang eh. Hindi nagsasalita yan. Mga mamay sabihin, Trillanes, sige, i-push mo nang i-push yung ICC. Total, si PBBM naiipit sa PDEA leaks. Para magkaproblema sila, pareho nang mawala yan sa gobyerno. Parang ganun yung nangyayari, no? Kaya gulong-gulo po mga tao eh. No. Hindi po namin sinabi na dapat bawat issue sagutin ng Pangulo, no? Kaya nga dapat meron siyang spokesperson eh. Si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya sinasagot met-me eh. Once a week lang. Wow, very fickle-minded. Very fickle-minded. Nag-English lang siya, akala niya, masisindak na tayo, very fickle-minded. Mag-ano po kayo, mag-comment kayo ng katinoan. Hindi po yung mga insultuin nyo lang ako. Okay. Kaya nakakagulo eh. Si Trillanes lang naman ang pinag-usapan. Ang point ko lang, meron naman tayong kalayaang magpahayag. Meron tayong kalayaan na pagsusuri. Iba po yung kay Trillanes parang news eh.
tinatanggap, binabalita yung lahat ng mga sinasabi ni Trillanes, pinalalabas ng ating media na news. No? Pinalalabas ng ating media na ito ay totoong balita, na ito ay nanggaling nga sa ICC. Yun yung problema, yung pagpapalabas na parang lahat ng sinasabi ni Trillanes, totoo na agad. Kaya tuloy naiipit yan yung presidente. Ganun yun eh. Siyempre, hindi nagsasalita yung presidente tapos may issue na ganyan. Yung ICC is magbibigay ng warrant of arrest dito sa mga Duterte. So iisipin ng mga tao siyempre niya, naku, si PBBM siguro kinukonsinti si Trillanes. Ganun yun. Oh, pati si PBBM, nadadawit mo pa, Trillanes. Ikaw talaga, ang kulit-kulit mo talaga eh. Daig pa yung daig pa yung hindi mo matatawag na fake news eh. Parang ginawa niyong otoridad si Trillanes pagdating sa ICC, pagdating sa COP. Nung senador nga yan, hindi naman, alam niyo yung ibig sabihin? Naging senador po yan eh. Hindi naman po siya ganun ka-otoridad sa lahat. Ngayong hindi na siya senador, ngayong wala na po siyang papel sa gobyerno, parang otoridad na siya bigla. Siya na Biglang lumakas eh, no? kawalan po ng ibabalita, sa kawalan ng ibabalita ng media dahil namimili lang sila ng gusto nila ibalita, lumalabas ngayon na si Trillanes na yung otoridad sa lahat ng balita ng Pilipinas. Yan na natin ganun yan. Papabayaan na natin siya. 'Di ba? Kasi hangga't pinapansin siya, talagang sasakit lang talaga ang ulo mo sa kanya. 'Di ba? Hayaan mo siya mukhang di na magiging senador 'to eh. Ewan ko lang kung mananalo pa 'to, tingin ko lang, no? Kasi ngayon sa problema ng bansa natin, ang hinahanap ng mga tao ngayon, no, sa mga politiko na tatakbo sa susunod sa 2025, yung talagang makakatulong sa bansa natin. 'Di ba? Hindi yung puro ganun, puro ganyan, puro reklamo, puro resback ang ginagawa. Yung ibig sabihin resback, nire-resbackan niya yung may mga atraso sa kanya. Puro kaso, ganto, 'di ba? Puro pagtira, 'di ba? Wala nang nangyayari. 'Di ba? Kaya nga binoto ng taong bayan para magtrabaho ka para sa mga Pilipino, magtrabaho ka para makatulong ka sa problema ng bansa. Ang problema nga lang is tinutulungan mo lang yung sarili mo. 'Di ba? Yung ikatutuwa mo lang pag napakulong mo yung mga Duterte, syempre matutuwa ka, di pansarili mo yun. Sa tingin mo ba pag napakulong mo yung mga Duterte sa ICC, napadampot mo sa ICC yan, maraming matutuwa sa'yo, tingin mo, ha? Naku sa mantril. Diba? Baka mas lalo pang maraming magalit sa'yo niyan. Baka kahit barangay captain, di ka na manalo. Wala naman nagko-confirm. Walang, tignan nyo, dudang-duda kayo kay Morales. Pinagdududahan ninyo yung PDEA leaks ni Bato. Pinagdududahan ninyo yung ginagawa ni Bato na PDEA leaks dahil si Morales lang yung pinagkukunan ng impormasyon. At least meron siyang pinapakitang dokumento. Oh. Si Trillanes po ba may pinakitang dokumento man lang? Bakit paniwalang-paniwala tayo sa lahat? Gumawa pa tayo ng briefer. Meron pa tayong ginawa. Salita lang yung... Tapos pag nag-aaralan na naman, totoo ba yan, DOJ? Kasi huling sinabi ni Pangulong Marcos dyan sa ICC, huwag tayo makipagtulungan. Bakit meron na naman kayong option na babalik tayo sa ICC? Ako minsan, sa totoo, gusto ko na nga bumalik tayo sa ICC. Kasi pag bumalik tayo sa ICC, wala na rin pong jurisdiction yung kaso ni Pangulong Duterte. Tapos na po yun eh. Sino na po ang pwedeng kasuhan? Si Pangulong BBM, pag bumalik tayo ngayon, siya pwedeng kasuhan sa mga future action niya. Hindi po pwedeng kasuhan na yung mga nakaraan. Tapos na yan eh. O kaya pwede makikinig ka dyan sa mga dilawan. Tuwan-tuwa ka, nakakampi mo yan. Nako, yun ang malaking pagkakamali talaga. Siyempre, alam naman natin, no, since day one talaga, is allergic ang mga dilawan sa mga Marcos. Diba? Oh, tapos ngayon, nanalo ang mga Marcos, ang iniisip natin, wala na talaga tong mga to, yung mga dilaw na to, hindi na sila magra-rise again. Pero ngayon, para silang nagra-rise again. Pero tahimik lang sila. Masid-masid lang sila sa gedi. Diba? Pinagmamasdan nila yung mga nangyayari. Oh, parang killing tactics yung nangyayari. Kumbaga, two birds hitting by one stone. Bayaan mo silang magsabong ng magsabong dyan.
Relax lang tayo sa Gedli, popcorn lang. Kapag bumagsak yung dalawang yan, tayo naman. Kaya nyo, oy, kayong mga loyalista. Kaya nyo kakampi yung mga dilawan ngayon dahil kalaban din nila yung Duterte. Mm. Sa tingin nila, mas mahirap kalaban yung Duterte, kaya nagkampihan kayo para pabagsak. Tandaan nyo, si Judas pinagkanulo si Kristo. Tandaan nyo yan. Si Judas mahusay magbalat kayo na akala mo kakampi mo siya. 'Di ba? Na akala mo talaga is-solid siya sa mga apostoles. Pero hindi. Siya ay traidor. Kaya nga may salitang traidor eh. 'Di ba? Huwag kayong basta-basta magtitiwala, lalo na yan ang nagpabagsak, no, sa pamumuno ni Apo Lakay noon sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil kung may simpatya yan sa mga Marcos, 'di ba? Eh di dapat si Apo Lakay pinayagan nilang ipalibing dito. Kailan lang ba na ipalibing si Apo Lakay? Simula nang naupo si FPRRD. Wala ni kahit sinong naupo ang nakaisip na ipalibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas at ilagay sa libingan ng mga bayani. Sino ang nakaisip niyan? Si FPRRD. Di ba? Tapos ngayon kakampihan yung dilawan. Kaya syempre yung mga loyalist, ako nanay tatay ko loyalist yan eh. Talagang mahal na mahal nila si Apo Lakay. Talagang lagi nilang kinukwento sa akin, napakaganda ng pamamalakad ni Ferdinand Marcos Sr. noon. 'Di ba? Nalulungkot sila sa nangyari. Kaya wag na wag kayong maniniwala, 'di ba? Kasi alam nyo naman kung sino talaga ang nagpabagsak sa mga Marcos noong mga panahon na yun. Sa akin yung Duterte. Just in case lang po na mapabagsak niyo yung Duterte. Sa tingin nyo, mananatili yung dilawan na hindi kititirahan yan? Mahina pa lang yan ngayon. Ayun, syempre, kumbaga step 1 muna, kumbaga plan A, yung mga Duterte muna punteriyahin natin. Ngayon, kapag nagtagumpay na tayo sa mga Duterte, yung Marcos naman, ang tanggalin natin, ang pagkaisahan natin. Ganun yung nangyayari. Nakakatakot na naman yung mangyayari niyan. Hanggang sa mawala na ang mga Marcos at Duterte. 'Di ba? At sila na ang siyang maglakas ng loob na bumalik. 'Di ba? Ang aming pagbabalik ay inyong hintayin, mga kababayan. Pero gagamitin kayo niya, ha? Nakakatawa, no? Tinuturuan na nga kayo ngayon, eh. Ano ba yan, si Trillanes? Di ba? Si Trillanes na nga nagtuturo ng gagawin nyo ngayon. Tindi ng impluensya, no? Hindi nga manalo ang senador. Pero buong Pilipinas, sa kanya na yung media at ang mga taga-gobyerno. Parang siya na yung nagiging boses. Ang dami yung dapat ipaliwanag, nilulusutan nyo lang. Hindi ko nakakalkalin yung mga pinayaan nyo na. Lilipas din yan. Yung mga lilipas din, lumipas na nga. Wala na nakaalala. Wala naman po talagang pumapansin sa ICC. Sino? Tayo lang ang ICC ng ICC. Chismis lang. Biruin nyo, ha. Paano kayo maniniwala kay Trillanes? Ito sinasabi ni Trillanes ngayon. Si Duterte raw, pag may warrant of arrest, aalis sa Pilipinas. Aalis sa Pilipinas? Saan pupunta? Aalis sa Nakita mo ba kung paano maglakad si Pangulong Duterte? Nandun nga ata sa Davao no? Umalis sa Maynila, nandun sa Davao, hanapin mo. Ngayon kung malakas-lakas loob mo, pasukin mo, Trillanes. Hindi. Talagang ang habol nito, mag-chismis-chismis na lang. Sa Pilipinas pa alis, baka nga sa Davao hindi umalis. Bakit kita nyo, maniniwala kayo sa sinasabi ni Trillanes? Kaya nga sabi ni FPRRD, hihintayin niya yung mga ICC dun. Doon sa Davao, puntaan siya sa Davao. Kayo may kailangan sa akin. Kayo pumunta dito sa Davao, bumili kayong durian kung gusto niyo. Pag warrant of arrest na raw si Duterte, tatakas daw siya sa Pilipinas. Saan siya Naku, pupunta? parang malabo. Sa mga bansang may member ng ICC. Tignan niyo po. Ano po ba talaga? Talagang work po ba na Baka sabihin ni Trillanes, baka magtago sa China yan kasi sinasabi pro-China yung mga Duterte. Oo, makaisip yan. pag-aksayahan natin ng panahon? Trillanes talaga eh. Sobra naman kayo. Narito na po ang bahay niyan. Dito na yan.
Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunayan, anong masasabi nyo dito sa video ating napanood ngayon at sa kakulitan ni Trillanes. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.